Biglang nanghina ang tuhod ni Fatima na malaman niyang resulta ng pregnancy test. It's positive, buntis siya. Bigla siyang nawala ng lakas kaya napaupo siya sa labas ng pintuan ng comfort room. Hindi niya maiwasang maging emosyonal dahil sa kanyang kalagayan. Bakit ngayon pa niya nalaman ng lahat kung kailan naghiwalay na sila ni Hendrix? Mars, ano gagawin ko? Humihikbing sabi ni Fatima. Ano pa Mars? Sabihin mo kay Hendrix na buntis ka. Tugon ni Kay at saka inalalayan siya nitong tumayo. Pero buntis din si Jewel at ikakasal na sila Mars. Ano ngayon? I'm sure ikaw naman ang pipiliin ni Hendrix Lalo na pag nalaman niyang dinadala mong anak niya. Wika ni Kay. Ayokong sabihin Mars. Ayokong magkakagulo pa sila. Kaya uuwi na lang ako sa probinsya namin. Bakit? Kung uuwi ka ba? Sa tingin mo hindi ka magkakaproblema? Anong sasabihin mo sa pamilya mo, Aber? Natural, magtatanong talaga mga yon kung sino ama ng batang dinadala mo. So anong sasabihin mo? Hindi kaya atakihin sa puso ang tatay mo kapag nalaman niyang hindi ka pinanagutan ng lalaki na kabuntis sa'yo? Mariing wika ni Kay. Tama nga naman ang kanyang kaibigan. Kung uuwi siya ng probinsya, mas lalo lang siya magkakaproblema. Magiging usap-usapan pa siya ng mga tao roon. Karamihan pa naman sa mga kapitbahay nila ang likas na mapamintas at ayaw niya madadamay ang kanyang pamilya sa kung ano man ang sasabihin ng mga tao. Tiyak naman ni Fatima na tatanggapin siya ng kanyang mga magulang. Ngunit ayaw niyang bigyan ng mga to ng alalahanin. Kaya napag-isip-isip niya na mas mabuting sabihin niya kay Hendrix ang lahat. Tama ka Mars, bukas kakausapin ko si Hendrix. Sabi ni Fatima habang pinahid ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng trabaho, nagmamadaling lumabas si Fatima sa bangkong kanyang pinapasukan upang pumunta ng pabrika. Kadalasan naman gabi na kung umaalis ng opisina si Hendrix dahil sa pagiging abala nito, kaya doon na lang niya to kakausapin. Habang binabaybay niya ang daan papuntang Marikina, walang tigil ang paggabog ng kanyang dibdib. Kinakabahan siya sa pagkikita nila ng lalaki. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas mula na maghiwalay sila, kaya hindi siya sigurado kung ano magiging reaksyon nito kapag nakita siya. Bahala na, sabi ni Fatima. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na siya ng pabrika. Itinanong niya sa guard kung nasa loob pa si Hendrix at nang tumango ito, agad niyang ipinasok ang sasakyan sa parking lot. Nagmamadali siyang pumasok sa loob at buti na lang may mga receptionist pa sa information desk. Kaya nakapagtanong siya kung saan ang opisina ng lalaki. Napansin ni Fatima na matamang nakatingin sa kanyang mga ito at alam niya kung anong ibig sabihin ng mga tingin na yon. Alam na ng lahat na hindi siya totoong asawa ni Hendrix dahil sa post nito sa Facebook. Wala naman sa mga mata nito ang panghuhusga, kundi ang nakikita niya sa mga mata nito ay labis sa panghihinayang. Siguro nga'y nang hinayang amang ito na hindi totoong kasal nila ni Hendrix. Nagtuloy-tuloy si Fatima sa elevator papunta sa 3rd floor kung saan naroon ang opisina ng lalaki. Nang tumunog na ang elevator, dali-dali siyang bumaba at naglakad sa mahabang pasilyo ng 3rd floor papunta sa opisina ni Hendrix. Ngunit bigla siyang nakarinig ng halakhakan at mga yabag, kaya dali-dali siyang nagtago upang lihim niyang tingnan kung sino ang may-ari nun. Laking gulat niya nang tumambad sa kanyang paningin si Hendrix habang masayang inaakbayan nito si Jewel. Nagtago siya na mabuti upang hindi siya makita ng mga to. Babe, anong gusto mong ipapangalan sa anak natin? Pagbabae? Tanong ni Jewel. Nakita ni Fatima na tumawa lang si Hendrix at sinabi nitong kahit anong pangalan, basta maganda. At nagkatawanan ng mga to. Parang sinaksak si Fatima ng isang matulis na bagay dahil sa kanyang nasaksihan, lalo na nang lumampas ang dalawa sa kinaroroonan niya. Natiyak niyang magkahawak ang kamay ng mga ito habang papunta ng elevator. Hindi niya namalayan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi siya makahinga dahil sa sakit na kanyang nararamdaman, kaya kailangan na niya makaalis kaagad roon at baka himatayin pa siya. Ano pa bang halaga kung sasabihin niya kay Hendrix ang kanyang kalagayan kung masaya naman tong kasama si Jewel? Pagkatapos makalipas ng ilang minuto,
Umalis na rin siya sa kanyang kinaroroonan at tinungong elevator. Laglag ang kanyang mga balikat at mabigat ang kanyang mga hakbang palabas ng pabrika. Nang makapasok na si Fatima sa loob ng kotse, bigla siyang napahagulhol. Hindi na niya kaya pang pigilan ang kalungkutang nararamdaman ng kanyang puso. Masaya na si Hendrik sa piling ni Jewel. At kasalanan niya ang lahat. Kung hindi sana siya nakipaghiwalay dito, hindi ito mangyayari. Mga ilang minuto din ang lumipas bago niya napakalma ang kanyang sarili. Kailangan niya magpakatatag para sa batang dinadala niya. At kahit wala mang tatay na tumayo dito, bubuhayin pa rin niya ang munting anghel na nasa kanyang sinapupunan. Wala na siyang pakaalam ano man ang sasabihin ng ibang tao. Magpapakalayo-layo siya pero hindi siya uuwi ng probinsya. Ayaw niya mag-alala sa kanyang pamilya niya. Kaya pupunta siya sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya. At saka na lang siya uuwi sa kanila pag nakapanganak na siya. So hindi mo nagawang sabihin kay Hendrik sa buntis ka, Mars? Tanong ni Kay na makauwi na si Fatima ng apartment. Ayoko na makigulo pa, Mars. Masaya na si Hendrik sa piling ni Jewel. Mahal pa pala taga niya to kasi yun ang nakikita ko sa mga mata niya kanina. Basta Mars, mangako ka na wala kang pagsasabihin na kahit sino tungkol sa kalagayan ko. Nagpa-file ako ng trabaho ng indefinite leave at sasabihin kong uuwi muna ako ng probinsya. Mars, kailangan ko magpakatatag para sa anak ko. Kaya ko naman siyang buhayin mag-isa eh. Sabi niya, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Niyakap siya ng kanyang kaibigan upang pag-aani ng kanyang loob. Mars, sasamahan kita. Hindi naman pwede mag-isa ka lang, di ba? Sabay tayo magfa-file ng indefinite leave. Huwag ka mag-alala, Mars. Hindi kita iiwan. Sabi ng kanyang kaibigan. Mars, okay lang naman. Ayoko madami ka pa sa kasawian ko. Maluha-luha niyang sabi. Hay naku Mars, magkaibigan kaya tayo. At ang tunay na magkaibigan walang iwanan, di ba? Nakangiting sabi ni Kay. Tumango lamang si Fatima at niyakap ang kanyang kaibigan. Sandaling pinagagaan nito ang bigat na kanyang nararamdaman at nagpapasalamat siya sa Diyos na may tunay at tapat siyang kaibigan. Na kahit wala man siyang swerte sa pag-ibig, may isang tao pa rin naman na nagmamalasakit sa kanya. Salamat Mars. Hindi ko alam kung paano to kakayanin ko wala ka. Salamat sa pag-unawa mo at pagdamay mo sa mga problema ko. Sabi niya at muli niya tong niyakap. Hindi mapakali si Hendrix habang papalapit ang kanilang kasal ni Jewel. Napapagod na siya sa pagpapanggap na gustong-gusto niyang gagawing kasalan. Ginawa lang naman niya yon para hindi maghinala ang babae sa tunay niyang plano. Sana nga lang may balita na tungkol sa pag-iimbestiga niya. Malakas talagang kutob niya na fabricated at manipulated lang image doon sa pictures. Napaka-imposible naman ng pinagbibintang sa kanya ni Jewel. Sigurado siyang hindi siya nalasing nung time na yon. Katunayan nga nito, nagawa pa niya makapag-drive nun at makauwi ng mansyon. Isinandal ni Hendrik saglit ang kanyang likod sa swivel chair sa opisina habang hinihilot-hilot niya ang kanyang sentido. Katatapos lang din ng kanyang board meeting, kaya pagod ng kanyang utak sa mga bagay na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng pabrika. Akala niya, madidismiss na siya sa pagiging CEO pagkatapos malaman ng board na hindi sila totoo mag-asawa ni Fatima. Ngunit dahil daw sa magpapakasal naman siya kay Jewel, hindi raw siya matatagalan sa posisyon bilang CEO. Dati naman, hindi si Hendrix interesado sa pabrika. Ngunit simula na umamatay ang lola niya, naisip niya na kailangan siya ng negosyo ng kanilang pamilya dahil siya lang naman ang nag-iisang anak ng daddy niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-scroll sa kanyang gallery hanggang sa mapadako ang kanyang paningin sa mga pictures silang dalawa ni Fatima. Hindi niya namalayang tumulo ang kanyang luha dahil sobrang namimiss niya to. Ang balita din kasi sa kanya ni Eric, nagkabalikan na raw ang mga to, kaya masakit sa puso niya. Kailangan na niyang tanggapin na hindi talaga sila para sa isa't isa. Ang tanging hiling lang niya na sana maging masaya si Fatima sa piling ng kanyang kapatid. Nasa ganong pag-iisip siya nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone.
Numero lang ang naka-flash sa screen, kaya natitiyak niyang ang private investigator niyang tumawag. Hello? Hello sir? Meron na po akong update tungkol sa pinapagawa niyo sa akin. Nandito po ako sa baba, sa loob ng itim na sasakyan. Wika ng lalaki sa kabilang linya. Okay, antayin mo ako dyan. Bababa na ako. Pagkatapos siya makipag-usap sa lalaki, nagmamadali si Hendrix na lumabas ng opisina at sumakay ng elevator. Sa isip niya, sana magandang ibabalita ng PI niya upang malutas na kaagad ang problema niya. Na makalabas na siya sa entrance ng building, agad niyang napansin ang itim na kotseng nakaparada, kaya natitiyak niyang ito ang kanyang PI. Lumingalinga pa muna si Hendrix bago dahang-dahang lumapit sa kinaroroonan ng sasakyan. At nang lumapit na siya rito'y, bumakas ang pintuan at mabilis siyang pumasok. Sir, narito na pong resulta tungkol sa autopsy ng mga pictures. Edited lang po ang lahat ng mga to sir, at manipulated at fabricated ang mga larawan upang magbukang totoo. Wika ng PI. Bigla naman siyang nabunutan ng tinik sa kanyang narinig. Sabi na nga ba niya, at gagawa-gawa lang ni Jewel ang lahat. At saka sir, totoo pong buntis ang babaeng yon sa source ko dahil nakausap niya mismong obigay ni nito. Dagdag na sabi ng lalaki, sabay abot nito sa kanya ng calling card sa nasabing OB. At least, unti-unti nang lumilinaw sa kanya ang lahat. Hindi na ginahasa si Jewel at walang nangyari sa kanila. Pero paanong nabuntis to? At sino ang ama? Kailangang maisagawa niya ang DNA testing para matiyak niya kung sa kanya nga ba ang batang dinadala ng babae. O sige, maraming salamat sa impormasyon. Aniya, sabay abot ng puting sobre doon sa PI. Yun ang kabuang bayad sa serbisyong ginawa nito. Binigyan pa niya to ng karagdagan tip dahil natutuwa siya sa naging resulta ng investigasyon. Pagkatapos bumaba na siya ng sasakyan at pumasok uli ng opisina. Isa na lang ang lalakarin ni Hendrix upang lubos na malutas ang problemang idinulot ni Jewel sa buhay niya. Hindi niya akalaing magagawa nito manipulahin ng lahat. Bakit ganito na lamang bang hangarin nito makuha siya? Na kahit sinabi pa niyang sustentuhan niya ang bata, ngunit ayaw nito dahil gusto nito nakasal. Palakad-lakad si Hendrix sa loob ng kanyang opisina habang may malalim na iniisip. Biglang naalala niya ang calling card na binigay sa kanya ng PI niya. Kinuha niya to sa bulsa na kanyang pantalon at binasa ang schedule ng availability ng doktor. Kailangan niyang pumunta sa klinik ni Dr. Jenny upang personal na itong makausap. Kaya nagmamadali siyang umalis sakay na kanyang kotse, papunta sa Ayala Obligay Clinic. Mga ilang minuto lang naman ang biniyahe niya at nakarating na siya sa nasabing klinik. Tumuloy siya sa loob at agad naman siyang in-entertain ng sekretary ng doktor. Humingiti pa nga to sa kanya dahil siguro iniisip nito na mali ang pinuntahan niya dahil tanging mga babaeng buntis lang naman ang pumupunta doon. No ma'am, may importante lang ako sa kay Dr. Jenny. Sabi niya. Tumango naman ang sekretary at pumasok to sa loob ng klinik. Ilang minuto din ang hinintay niya dahil may dalawa pang pasyente na nauna sa kanya. Hanggang sa sinabi na ng sekretary na pwede na siyang pumasok. Good afternoon, Doc. Bati ni Hendrix rito, ngunit natigilan siya dahil parang pamayor sa kanya ang mukha nito. May sinusulat to, kaya hindi pa to tumitingin sa kanya. Yes, please take your seat. Tugon nito at sandali itong nabigla na mag-angat ng tingin. Hendrix, is it really you? Bulalas ng babae. Hendrix, ikaw nga. Sabi na nga ba niyang pamayor sa kanyang babae. Pinasambuo to ng kanyang kaibigang si Zaza. Nag-asawa na kasi to ng isang Chinese, kaya iba ng apelyidong ginamit. Hindi rin naman nabanggit ng kanyang kaibigan na bumalik na ng Pilipinas ang pinsan nito. Ate Jenny, nakangiting sabi ni Hendrix. Matanda to sa kanila ni Zaza ng 6 na taon, kaya ate ang tawag niya rito. At dahil ito ang pinaka-close sa pinsan ng kanyang kaibigan, naging close niya rin to. Ngunit matagal na silang nakikita, simula noong magtrabaho to ng China. At doon na rin nakapag-asawa. Hindi kita nakilala agad
Sabi niya sabay yakap sa doktora. Tagal na nating hindi nagkita, Hendrix. Pero ang gwapo mo pa rin. Tumatawang sabi nito. Siyempre naman, alangan naman maging pangit akong bigla. At nagkatawanan silang dalawa. By the way, ano tong nabalitaan kong ikakasal ka na raw kay Jewel? Diba hiwalay na kayo noon? Pero, hindi maituloy ng doktora ang nais sabihin at tiningnan lang siya nito. Yun nga ang malaki kong problema ate eh. Pero pumunta ba dito si Jewel last time? Tanong niya. Oo. Actually pumunta yun dito kanina eh at sumailalim sa blood test. Nang sabihin niyang ikaw ang ama ng pinagbubuntis niya, hindi na lang ako nagkomento. Hindi rin kasi niya alam na magkakilala tayo. At kung nalaman pa niya, tiyak hindi magpapacheck up dito. Pero hindi naman ako ate ang ama ng batang pinagbubuntis niya eh. I just recently found out from my PI how that woman fabricated that pictures para mapagbintangan niya akong gumahasa sa kanya at nagamit yung pang-blackmail sa akin. Naiinis sa wika ni Hendrix. Kaya gusto ko magsagawa ng paternity DNA test kung talagang anak ko nga pinagbubuntis niya. Kaya please ate, tulungan mo ako. Pakiusap ni Hendrix. Naintindihan naman yon ng doktora, kaya kahit walang pahintulot mula kay Jewel, pinagbigyan nitong pakiusap niya. Kinuhanin siya nito ng blood sample at pinadala sa laboratory pati na rin yung blood sample ni Jewel kanina. Kailangan natin maghintay ng 2 to 3 days bago lumabas ang resulta. I just give you a call then. Sabi ng doktora. What if ikaw talagang ama ng batang dinadala ni Jewel? Hindi ka pa rin ba magpapakasal sa kanya? Hindi talaga ako naniniwalang akong ama na bata eh. Walang nangyari sa amin ng babaeng yun. Mariin niyang wika. Okay, malalaman din natin ang katotohanan, Hendrix. Pag lumabas ng resulta, at ito ang tanging mapapalaya sa'yo. Tugon ng doktora at ngumitito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang 38 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.